Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nabulabog na VP Sara ex-PRR lead bumwelta na. PBBM at Tamban nagulat. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Okay? May mga maiinit tayong pag-uusapan ngayon, okay? Dalawa lang ang ating topic ngayon, pero yung unang topic natin, medyo mainit ito. Kasi nga, itong si Vice President Inday Sara Duterte, may revelasyon itong sinabi patungkol po dito sa tandem nila ni PBBM. Itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na po. Kaya itong si PBBM ngayon, na-shock itong si PBBM. Okay? Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ang opinion po ni legal counsel, dating legal counsel ni former President Duterte patungkol po nga dito sa nangyari sa KOJC. Kung itong mga ginawa ng ating kapulisan, tama ba? Okay? Nasa ibatas ba? Nag-follow ba sila ng batas? Okay? Sino ang dapat mag-implemento sa batas? Kasi ayon kay sa Attorney Panelo, nagbigay ito ng takot sa sambayan ng Pilipino. Okay? Mamaya i-explain natin yan, ipakita natin yung video sa explanation ni Attorney Sal Panelo. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, solid this coming 2028 election. Okay? Walang magawa itong ibang mga galit na galit kay VP Sara, yung mga insecure, kundi sira lang ng sira kay VP Sara. Ngayon, ano na ba ang status ng dalawa? Ang ating presidente at ang ating vice presidente. Okay? Tumaas ba? Bumaba ba? Sina VP Sara at si PBBM? Yan, malalaman ninyo yan mamaya, okay? Sa ating pangatlo nating itatalakay. Pag-usapan na natin itong una nating topic, okay? Ano ba yung unang topic natin? Unahin muna natin itong si VP Sara kasi nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. VP Sara is a good leader. Ano ang kanyang advice? Magmahinahon lang tayo. Kalma lang tayo. They don't deserve our energy. Diba? Alam naman natin. Basing on the analysis of sa mga eksperto, yung ginawa nila sa KOJC, drama lang yun. Parang, ibig ko sabihin yung pag-serve ng arrest warrant sa kanila, tama yun. Tama na mag-serve sila kasi si Kibuloy. Eto nga mga kababayan ang nakakapagtaka, no? Dito po sa nangyayari sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Napakarami pong armed forces ang pumunta doon, nagtulong-tulong. Yan, nagtulong-tulong po sila. Eto lang, malaking ano po ito, malaki pong ano bang may tatawag natin dito? Malaking insulto po ito, mga kababayan. Hindi po sa mga sa ibang lahi, kundi sa ating sa ating lahat. Lalo na po yung mga mangingisda sa WPS, mga kababayan. Sila na nangangailangan talaga ng tulong ng armed forces. Diba? Kasi binubomba na . Yun ang gusto lang ipakita sa taong bayan. Ginagera na tayo ng China. Bakit ginagera ba kayo ni Pastor Apollo Kibuloy at ganyan ang ginagawa ninyo? Dapat dun nyo ipadala yan. Kung talagang gusto nyong depensahan ang sariling atin. Diba? Doon nyo ipadala sa WPS yung mga inayutak na yan. Para maipakita talaga sa taong bayan na matatapang ang mga Pilipino. Hindi ba? Hindi dyan sa Davao City, mga kababayan. Di ba? Kung gera pa lang gusto nila, doon sila sa kasi yan naman talagang gusto nila .
Diba? Magkagulo. Oh, bakit gusto niyo ng internal problems o eto, kaguluhan? Ayaw nyo yung kaguluhan dun sa China. Puro kayo balita ng balita sa China, pero wala naman kayong pinadadala. Tapos dito, internal problems natin dito sa Pilipinas. Kaya internal, dito lang, domestic, kumbaga. Diba? Papadala ng ganyang karaming armed forces. O diba? Gusto nyo lang kasi guluhin ang isip ng taong bayan. Gusto nyo lang ipakita na ganito pala ang Davao City, kagulo-gulo. Ha? Ang dumi-dumi. Diba? O yan lang ang gusto nyo ipakita sa taong bayan. Dahil nga, hindi ko alam, baka dahil mag-i-eleksyon na. Ito is merong arrest warrant. Pero mali lang yung the way nila sinerve yung arrest warrant. Bakit nagdala pa kayo ng daang-daang kapulisan? Yun ang mali eh. Di ba? Casablanca Mix Vlog, maraming salamat po sa 300. Ayan, anong tawag dito sa anong tawag doon? Yung currency sign? Hindi ko alam. Maraming salamat. 800 ba yan? Maraming salamat ka sa Blanca Mix Vlog. Lagi itong nagpapakapi sa akin eh. Oh, yung mga taga-Germany dyan, pakapi naman kayo. Maraming salamat ka sa Casablanca Mix Vlog. Ayan. Kaya ano ba yung mga vlog mo, Casablanca? Gagawa ka ba ng Casablanca? Paborito ko yun ha. Oh, sino ditong nakatikim na ng Casablanca? Oh, so, ayan ha. Yun ang mali sa ating PNP. Oh, kung anong drama, baka gusto nilang para magmukha yung Davao. Di natin alam ginawa nila yon para magmukha ang Davao na marami talagang mga tawag doon, mga pasaway na mga taong bayan natin. Pero hindi yan kinagat ng Davao eh. Oh, sorry ka na lang. Patuloy tayo. Pansin-pansin naman na Yen from Japan. Oh, sorry ha kasi wala kasing masyadong nagpapakapi dito sa aking channel kaya hindi ko so familiar with the currency, no? Kasi okay na ako kung walang magpapakapi sa akin basta ako enjoy ko naman itong vlog eh. Enjoy akong makapag-share sa inyo. Pero kung meron ng magpapakapi, maraming salamat, okay? Extra na snack ko na yan. Casablanca Mix Vlog. Hindi na po ako ano tawag yun? Anong tawag dito? Hindi na po ako nag-vlog. Sir, masyado busy po. Okay. Ano bang mga vlog mo? Tingnan ko yung channel mo, Casablanca Mix Vlog patuloy. bagay itong pumayat kumpara noong nakalipas na buwan. Oo nga pumayat si VP Sara, di ba? Oh, pumayat siya pero I don't know if that will be positive yon na pagkapayat niya o if it's pumayat siya dahil sa kanyang sakit, no? Hindi ko lang alam. Kasi hindi naman walang detail na impormasyon patungkol po kung ano ang reason bakit nagkasakit siya, okay? Pero mas maganda yung pumayat si VP Sara. Nang tanungin naman kung may alam ito sa napapaulat na suspension O, eto na. Ano ang masasabi ni VP Sara patungkol po dito sa haka-haka na isuspinde itong si Basti Duterte? Si Harry Roque naman ang nagsimula nitong ibinalita, di ba? ng kanyang kapatid Yuni Bagman, no? Shout out, host. Good evening po sa lahat. na si Davao City Mayor Basti Seiya Senpai! Casablanca Mix Vlog, thanks sa blessings MMLS. Ayan, maraming salamat Seiya Senpai. Duterte. Ito ang kanyang tugon. Wala ko nahibalaan na information about suspension ni Mayor Baste Duterte. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, hula to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Di ba? So, ang sinabi ni VP Sara dito, hindi niya alam na may ganun palang kumakalat na suspension laban kay Basti Duterte. Saka na tayo magre-react kung isuspinde na si Baste at kung ano ang magiging legal action ni Basti Duterte. Nabanggit kasi ito natin kasi mas inunahan pa nitong mga vloggers eh. Especially itong mga Dilawista vloggers. Itong sina Mike Abe, itong mga tanso vloggers na ito. Na bakit raw si VP Sara, plastic raw, hindi nagkokomento. Ayan, nagkokomento na siya. Pero hindi ito kagaya sa inyo na sobra kayong marites. Sobra kayong marites eh. Pero yung sinabi ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa suspension na ito, posible yun. Bakit ko ba nasabing posible yun? Kilala natin si Attorney Harry Roque.
marami itong kakilala po sa mga government officials. Dati itong spokesperson ni former President Duterte at nagtatrabaho siya sa Malacanang. Okay? And to tell you frankly, marami pa rin nagtatrabaho sa administrasyong Marcos na dating mga nagtatrabaho kay Duterte. So siyempre, meron talagang mag-leak na mga information na itong si Baste isuspinde. Pero naunahan sila dito ni Roque. Baka posible yon, naunahan sila. Inunahan na ni Roque kasi kung may planong ganyan, mas mabuti yung unahan mo para mabasa mo yung galaw ng kalaban. Magandang gabi, Idol. Ano ba ang nangyari sa takbo ng bansa natin? Ang resulta nito, ang mga mahirap, ang kawawa nito. Franciscan Akma. Ito yung problema. Kasi ang gobyerno natin wala nang ibang inaatupag kundi ang pagpilay ng kanilang mga kalaban. Sino ba itong mga kalaban na ito? Siyempre, itong mga Duterte. Pero it's a good thing na sinabi ni VP Sara, Davaoenos, mga nanonood ko ditong mga taga Davao audience, kalma lang po tayo. And the rest of the bansang Pilipinas, kalma lang tayo. Okay? Kung nafi-feel ninyong inaapi tayo ng gobyerno, kalma lang po tayo. Galing na yan sa mga Duterte. Si Baste, si VP Sara, pati si former President Duterte. Kasi yung analysis ko dito, opinion ko ito, baka gusto nilang painitin itong mga Duterte. Parang magmukhang may kasalanan, ng gugulo. Alam naman natin, di ba? Gusto nilang magmukhang itong mga Duterte nang gugulo ito sa gobyerno. Ang tanong, sino yung laging umuuna sa kaguluhan? Hindi naman ang gugulo ang mga Duterte Kayo ang nanggulo. You want the Dutertes to react sa inyong ginagawa. In the first place, anong ginawa nyo kay Gloria Macapagal Arroyo that led VP Sara na tumingwalag dyan sa partido ninyo? Sinong mga gumawa ng malisya patungkol po dyan sa confidential funds? Kayo. Hindi nang gugulo ang mga Duterte. Kung sabihin ng iba, mga Duterte, sila yung unang nanggulo dahil dati nang sinabi ni anong tawag doon, ni former President Duterte na bangag yung ating presidente, nakita yun sa PDEA leaks, ganon ganyan. Si former President Duterte po ay nagsasabi lang ng totoo. Yun ang nakita niya na nandun sa PDEA list itong ating Pangulo. Yun ang nakita niya. So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento, reaction or kritisismo kung meron man patungkol po sa video ito. Talagang yun nga po, gaya ng sabi ko kanina mga kababayan, yung talagang seryoso po sila, no? Dito sa, di ba kasi si Pastor Apollo Kibuloy, dinalahan nga nila ng dinalahan nila ng napakaraming armed forces, no? Para hulihin. Ang tanong ko, threat po ba? Yan. Threat po ba si Pastor Apollo Kibuloy sa sambayan ng Pilipino? Threat po ba siya sa atin? Like sa pagiging threat ng China na gusto niyong ipalabas na talagang threat ang China sa ating bansa? Which is mga kababayan? Saan ba dapat? Sayang lang napakaraming kasundaluhan natin kung talagang seryoso kayo, 'di ba? Sa last vlog sinasabi nila na nandito sila para depensahan ang sariling atin. Yung talagang atin, at sinabi ko namang mali kayo. Hindi nyo dinedepensahan. Kasi kung talagang dinedepensahan nyo yung sariling atin, di sana nahuli na yung mga korap sa gobyerno. Kasi atin yung ating pondo ng taong bayan yan diba? At ito, pangalawa mga kabayan, na ipo-point out natin, eto nga, yung mga armed forces, napakaraming pinadala sa Davao, pero doon po sa West Philippine Sea, mga mangingisda lang mga kababayan, at gustong-gusto nila na binobomba tayo doon. Gustong-gusto nila na ipinapakita pa, binivideohan, na inaapi tayo.
Pero wala naman silang ginagawa. Napakatagal na niyan. Di ba? Gusto nyo lang talaga ng drama eh. Ha? Gusto nyo lang i-mindset yung taong bayan na, dahil kay Duterte. Utot. Dahil kay Duterte nakapangisda ulit yung mga mangingisda dyan. Sinabi yan ng isang mangingisda doon sa congressional hearing nila. Public consultation. No? Doon sa congressional public consultation sa mga mangingisda. Sinabi po ng mangingisda noong 2014 pa. Hindi na po sila nakakapangisda doon. Nung naging presidente si PRRD, nakabalik sila ng walang anumang, diba? Nananakit sa kanila. Ngayon lang ulit, sinabi niya, ngayon lang ulit po sila binobomba ng water cannon. Ibig sabihin, mga kabayan, hindi po effective yung gobyernong ito in terms of WPS. Kasi kung effective yan, diba? Kung effective yan mga kabayan, makakapangisda sana na maayos yung gobyernong ito. Ay yung mga mangingisda. Ha? O yan ang isipin po natin. Huwag po tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan mga kabayan. Dito sa Davao City, 2 batalyon pinadala nyo. Yung mga mangingisda natin doon na nangailangan ng tulong. Ewan ko lang kung meron ba. Diba? Itanong nyo sa mga WPS vloggers, di ba? Yung laging talo na ang China. Ganun ba? Yung mga vlogs nila, di ba? Umurong na ang China ito na masasabi ko, mga gago pala kayo. Paano uurungin? Napakalaking bansa niyan. Tayo lang ang uurungan yan. Hindi ko sinasabing pro-China tayo mga kabayan. Kaya nga po Maka-Pilipinas po tayo. Protektahan po na. Yan yung sinasabi nyo Depensahan yung sarili natin. Hindi. Depensahan natin. Dinidepensahan nyo yung Ano bang dinidepensahan nyo sa Davao City? Gusto nyo lang naman sirain yung mga Duterte. Well, anyway mga kabayan, na naman po inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ng inyong pong opinion patungkol po sa video nito. Maraming salamat po.